Samantala, humingi naman tayo ng pinakahuling update sa lagay ng panahon. Alamin natin yan mula sa Pag-asa. Live, si Denise Osorio. Denise. Luisa, matapos ang pananalasa ng Bagyong Isang at epekto ng habagat, tiniyak ng Office of Civil Defense na nananatiling ligtas at maayos ang sitwasyon sa kabila ng mabigat na pagbuhos ng ulan at pagbaha sa ilang mga lugar. Ayon sa OCD, walang naitalang pinsala sa infrastructure o agriculture at wala ring naitalang nasawi o nasugatan. Sa kabutihang palad, wala pang naiuulat at sana po wala nang dumating na ulat ng mga damages, especially sa agriculture. Ang naiulat pa lang po sa atin, sa NDRRMC, ay ito nga pong nag-preemptive evacuation nung sa araw sa Bicol region. This is about 643 families. Bukod sa Bicol, nakaranas din ng pagbaha ang ilang bahagi ng NCR gaya ng Maynila, Pasay, Makati at Parañaque, dahilan para magsuspinde ng klase ang karamihan ng mga lungsod. Tiniyak din ng OCD na sapat ang mga naka-preposition na relief goods, kabilang ang family food packs ng DSWD at hygiene kits ng OCD. Meron ding koordinasyon sa mga lokal na disaster councils para matiyak na mabilis ang pag-abot ng ayuda sakaling kailanganin. Ayon naman sa flood forecasting and warning section ng Pag-asa, walang pagkukulang ang mga LGU sa pagdeklara ng suspension sa klase kahapon. Nagko-coordinate naman din tayo sa ating mga LGUs. They were making decisions sa kung anong available data at the time. Nagbe-base lang sila sa mga information na meron sila at the time. Dagdag pa ng FFWS, mas importante ang sariling kaligtasan sa kasagsagan ng bagyo. At kung delikadong pumasok sa paaralan, kahit wala pang anunsyo mula sa LGU, samantalahin ng huwag mo na papapasukin ang estudyante. Samantala, pansamantalang binuksan ang Binga Dam sa Benguet dahil sa kaunting pagtaas ng level ng tubig. Isang gate ang nakabukas, 0.3 meters ang opening at nasa 37 cubic meters per second. So based po sa kakayahan ng ilog, Agno River na mag-carry ng tubig, maliit lang po ito, pero hindi ibig sabihin nito wala na itong effect. Git ni Pamintuan, binabalaan pa rin ang mga nakatira sa tabi ng ilog sa Itogon, Benguet na mag-ingat pa rin, lalo na habang naglalabas sa tabing ilog. Samantala, binabantayan din ang isang low-pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao na posibleng magdulot ng dagdag na ulan sa Eastern Samar at Surigao. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, patuloy ang pagmo-monitor nito dahil sa posibleng maging tropical depression nito. Within the next 24 hours, almost stationary or magiging mabagal yung pagkilos niya habang nandito sa may east of Mindanao. And then possibly beyond 24 hours, aakyat ito ng bahagya towards the eastern portion of Visayas. So maaring doon siya mas lumakas ng bahagya. And hindi natin nga inaalis yung chance na magiging tropical depression po ito. Ni Estareja, in the next 2 to 3 days, mas maraming mga lugar ang maaapektuhan ng trough ng naturang low-pressure area tulad ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Davao Region. At dahil dito, nananatiling naka-blue alert status ang mga operation center ng NDRRMC at aktibo ang lahat ng response agencies. Base rin nga po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang paghahanda ay gagawin na ito talaga natin as a way of life natin. Hindi lang porket merong paparating saka tayo maghahanda dahil sa tuloy-tuloy na epekto nitong iba't ibang weather disturbance sa ating bansa. Luisa, kasabay niyan, patuloy na pinapaalala ng ating mga otoridad na manatiling nakatutok sa pinakahuling balita para malaman kung anong gagawin pagdating ng sakuna, lalo na kung nakatira sa madadaanan ng low pressure area. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Denise Osorio.